Hello, good evening everyone, everybody, sa lahat ng mga OFW na kapwa natin at sa buong mundo at sa mga pamilya natin dyan sa Pilipinas. Ingat po kayo at maglalahad na naman tayo ng konting nasagap nating mga balita. So huwag na nating patagalin. Nag-uumpisa na yung mga kwan pa lang eh. Kumbaga sa mga galamay pa lang yan. Kung sa puno, mga kwan pa lang yan eh, mga branches na maliliit. Maliliit na mga branches pa lang. Pero milyon na, huwag ka, milyon na. Suhul-suhul. Ayan, bribery. Matindi to. So, pasok. Saan ka lang? 3.1 million pesos. Yan ang halaga ng pera na tinangka umunong isuhol ni DPWH District Engineer Abelardo Calalo kay Batangas 1st District Representative Leandro Liviste. Biyernes ng hapon na magpunta si Calalo sa opisina ng mambabata sa Taal, bitbit ang pera na nakalagay sa eco bag. Isinusuhol umano ito ni Calalo kay Congressman Liviste para hindi siya isama sa ginagawang investigasyon sa mga umuning maanumalyang flood control projects sa unang distrito ng Batangas. Pero sa halip na tanggapin, nagpatawag ng pulis ang kongresista at ipinadakip ang district engineer. Ayon kay Congressman Liviste, hindi lang ito ang unang beses na tinangka siyang suhulan. It is not a single incident. Last Friday, we have publicly been questioning these DPWH projects. And in this district alone, there's over 1.5 billion of DPWH projects on the Sumbong sa Pangulo website. We want the contractors to shell out the cost for the hundreds of millions of missing materials. And maybe that's a motive for someone to try and stop that effort. May nangyaring krimen, tumawag yung staff, nag-responde yung mga pulis, kaya warrantless arrest ang nangyari. So, possible na sampahan siya ng corruption of public officials under Article 212 ng Revised Penal Code at paglabag na rin ng ating anti-graft law, RA 3019. Tumangging magbigay ng pahayag si Engineer Calalo na nakakulong na sa Taal Municipal Police Station. Ikinagalit naman ni DPWH Secretary Manuel Bunuan ang tangkang panunuhol ni Calalo sa kongresista. Pinatawan na rin ang preventive suspension ng nasasangkot at DPWH official na nahaharap din sa kasong administratibo. Mabuti nga po sa kanya. Nanunuhol daw yata ng congressman. Ano ba to? Hindi po pwede yan sa aming hanay sa DPWH. Dapat to magsilbing aral sana sa mga... Tama po. Dapat po hindi kayo nasusuhulan sa DPWH. Dapat po kayo ang manuhol. Baliktad pala. Dapat po pala kayo ang sinusuhulan. Ganon? Bawal yun. Kasi kayo ang nanuhol. Dapat kayo ang sinusuhulan. Tuloy. DPWH sa mga tao namin dito. Sa ganitong mga pagkakataon po, hindi namin papayagan po ng mga ganitong uri ng pamamalakad po ng kanilang mga tungkulin sa DPWH. Pinuri ni Senator Fanpilo Lacson Silviste na hindi nagpasilaw sa salapi. Nais ng senador na malaman kung sino ang kontraktor na nasa likod ng panunuhol. Kaya dapat yung kaso should really be, yung investigation should really dig deep into what's behind itong attempt nitong si Calalo to bribe Congressman Liviste. Okay. There must be a powerful contractor behind this, and we have to find out. Kasi kung ganyan ang nangyayari, di ba sa Bulacan ganun din, parang yung sindikato, yun ang mismong district engineering office. So sila na yung nagpe-pedal ng mga projects sa mga suking contractors, pero somebody, yung tinatawag nating funder o yung sponsor ng insertion, yun ang nagmamanipulate. Naniniwala ang senador na ang mga DPWH district engineer ay naging mga bagmana ng mga contractor.
this reinforces my theory do sa aking privilege speech na parang yung mga DPWH officials, at least at the district level, relegated na sila sa parang legmen or bagmen na mga powerful contractors. Why? Bakit yung district engineer, si Calalo, mag-o-offer ng bribe kay Leviste? Hindi ba dapat normally yung congressman, dapat yung contractor? Yung contractor. Okay. Sabi Mag-o-offer. ko lang yan. But, hindi naman natin alam. Ay naman kay House Infra Committee Co-Chairperson Representative Terry Ridon, posibleng ipatawag ng joint panel sa susunod na pagdinig si Leviste at Engineer Calalo para makapagbigay pa ng mga detalye. Nais din ni House Committee on Human Rights Chairperson and Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na Huwag na yan si Abante. Wala namang kwenta pakinggan yan dahil di naman yan nanalo eh. Di naman nanalo sa totoo lang eh. Sinuka nga yan sa kanyang distrito eh. So dito muna tayo kay ay Net 25 kay Ma'am. So ilan po. So dito muna tayo kay Ma'am. Kay Ma'am Maganda. Sige po, pasok. Pagdinig dito ang mga contractor ng mga anomalyang flood control project. At nagbabalat naman ang isang senador na ipa-aaresto nila mga kontratistang muling mangiisnab sa pagdinig. Mayan Corvera sa balitang yan. Nilagdaan na ni Senate President Francis Escudero ang sabina para persahin ang mga contractors na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa maanumalyang infrastructure projects. Kasama sa pinaharap sa investigasyon, sina Luisito Tiki, ang presidente ng LR Tiki Builders Inc., Cesara Descaya, ang pangulo ng Alpine Omega General Contractor and Development Corporation, Lawrence Lubiano, ang pangulo ng Centerways Construction and Development Inc., Edgar Acosta, presidente ng Hightone Construction and Development Corporation, Marjorie Samidan, authorized managing officer ng Samidan Construction. Kasama rin sa pinaharap sa investigasyon sina Romeo Miranda, presidente ng Royal Crown Monarchs Construction and Supplies Corporation, si Maria Roma Angeline Rimando, ang pangulo ng St. Timothy Construction Corporation, Aderma Angeli Alcazar, ang presidente ng Sunwest Corporation, Yumir Villanueva ng Top Notch Catalyst Builders at Mark Alan Arevalo, ang general manager ng Wawa Builders. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, itutuloy ang pagdinig sa maanumalyang kontrata sa Lunes, September 1. Kabilang sa mga isnabpina ng komite ang may-ari ng Wawa Builders na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa Bulacan pero walang nagawang proyekto. Isinulong ni Senador Jingoy Estrada ang pagpapaaresto sa mga kontraktor sakaling muling isnabin ang pagdinig ng Senado. Nais naman ni Senator Ping Lacson na paimbestigahan na rin kung sino ang makapangyarihang nasa likod ng tangkang panunuhol ng isang district engineer kay Batangas Congressman Leandro Leviste para harangin ang investigasyon sa mga maanumalyang proyekto. Ayon sa senador, tila nagsisilbi ng bagman ng malalaking contractors ang mga district engineers ng DPWH. Naniniwala si Lacson na may malaki pang tao na nasa likod ng naarestong si Engineer Abelardo Calalo, ang district engineer sa Batangas. Si Calalo ay inaresto matapos umanong mag-alok ng 3 milyong suhol kay Leviste. More or less may idea naman tayo eh. At saka kung talaga mag-iimbestiga, lalabas at lalabas yan eh. Kung sino yung malalaking personalities. Kasi ang logical conclusion nito, dapat huwag mag-stop dito sa ingay ngayon. The only logical conclusion that we all need to see, talaga merong maparusahan. Kasi otherwise, parang rigudo na naman tayo rito para tayong vicious cycle. Na pagkatapos ng ingay, tahimik na naman, andyan na naman ulit. Kaya kailangan, ang ano kasi coming from law enforcement. Pinuri ng... Ayun So, yun mga kababayan. Nakita niyo po yung mga ganyang gawain. Inuumpisahan nila. Mabuti na lang tong congressman na ito na kahit na bata pa kahit pa paano medyo bata-bata pa to, pero alhamdulillah hindi siya nasubulan.
na sana yung mga mababatas natin, ganon din ang mangyari. Pero ang problema dito, ang sinasabi ko nga, parang baliktad yung nangyari. Di ba dapat nanunuhol yung mga congressman? Parang may ganon din nangyayari. Dito, baliktad yung nangyari. Sinusuhulan yung congressman. Kasi nandoon yung ano eh. Ikaw ang nanunuhol. Ito. Ikaw ang nanunuhol. Ikaw ang gumagawa ng project. Ikaw ang nasa iyo ang pera. Tapos, ang sinusuhulan, yung gumagawa ng pera. Ewan ko, hindi ko sinasabing si Libiste maaring itong batang congressman na ito medyo matino. So, dapat ipatawag talaga lahat yan. Kung tutusin, alam nyo kung Senator Panfilo Lacson, kami naniniwala na may mangyayari talaga dito. Kasi isa sa mga pinagkakatiwalaan namin, ito hindi tulad to dati na noon investigasyon, yes. Pagkatapos ng investigasyon, walang nakukulong, walang napaparusahan. Pero ito, naniniwala kami na meron. Kasi andyan yung chairman ng Blue Ribbon Committee na hindi matitinag. Alam namin na hindi matitinag yan. Binoto namin yan. Kaya ngayon, maniningil kami. Alam niya rin yan. Kasi siya rin na mismo ang nagsabi nito. Na siyempre para sa taong bayan. Ito yung totoong para sa taong bayan. Kaya patapusin natin sa totoo lang. Patapusin or hanggang sa dulo ng investigasyong ito. Magkikita daw tayo sa September 1. So, kaabang-abang po yan. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta, Senator Ping Lacson, keep up the good work. At sana ay maging makatotohanan yung inyong investigasyon kasama kay no doubt tayo dyan kay Congressman Rodante Marcoleta, no doubt tayo dyan. Pero sa iba na hindi line up sa amin alam nyo na may ganoon tayong konti lang naman, hindi naman sa lahat hindi naman sa nilalahat ko, pero yung mga kasama nyo dyan sa minority, medyo iba yung tingin ng taong bayan. Kaya tuloy muna natin, maya tayo magkomento. Ituloy muna natin to. Naman ni Lacson si Libiste dahil sa kanyang integridad at idealismo matapos ipaaresto ang engineer na nagtangkang manuhol sa kanya. Pinayuhan niya rin ang nanay nito na si Senator Loren Legarda na tiyakin ang seguridad ng kanyang anak. Ayun. So, hanggang dito na lang po ang ating video sa ngayon ulit. At inshallah, sa susunod na mga araw, magkikita-kita ulit tayo. Bukas o susunod na araw. At sisikapin natin magkalap ng mga balita. Yung kay Diskaya sa mga susunod na araw. Kasi kailangan pa nating pag-aralan mabuti, baka mamaya magkamali tayo. So, at saka siyempre pag nasa media na ganyan, hindi naman sila siguro masabing walang katotohanan ito dahil nasa mainstream. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Isang like at subscribes lang po, masaya na po tayo doon. At good evening, mahalin natin ang Pilipinas.